yung sinasabi ni Ungab kay Tatay Digong, yung pinagreakan ni Tatay Digong, tama, mayroong blanco at ito po ay kinumpirma ni Kimbo. Nang hindi niya naman po, ako talaga honestly, alam ko hindi niya talaga gusto, gusto na umamin. Kaya lang, siguro naghalo-halo na, siyempre inano nila yan eh. Kumbaga, binigay sa kanya yung senaryo na ganito paliwanag natin dyan. Na kaya may mga binigay tayo ang nagpuno na yung mga technical committee dahil pero nasabi niya eh. Dapat doon iiwasan na magsalita o iiwasang umamin na may blanco. Di ba? Katulad ng ginawa ng mga abogadong si Bersamin at saka ng abogadong si Chis Escudero. Maligal sila eh. Ambos interview, hindi siyempre. Kung ano, ang interesado lang naman yung lahat ng po yan, alam na ng lahat ng Pilipino na merong may blanco. Alam na ng lahat ng Pilipino na nagtatake pa, naghugas kamay na nga yung Malacanang. Alam na po yan ng lahat. Ngayon, paliwanagan na lang kung counted ba yun, yung pinapakita ni Ungab, na yun na ba yung actual? Simple lang yung sinasabi ni Ungab eh. Bago magpermahan, wala dapat blanco. Simple lang din yung sinasabi ni Tatay Digong. Ang meaning po ng pagbablanko ay para ka nagbigay ng blank check. Di ba? Okay. So, pakinggan natin ha. Baka sabihin nyo naman, sinatsambahan ko. Ito po si Kimbo. Sa kanyang pagsagot sa question and answer. We do acknowledge po ma'am that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng plenaryo. Yes, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. And Okay. Tignan nyo ha. Inamin eh. Yes. Di ba? Sabi niya, tinatanong siya yung sa blank. Yes. Ina-acknowledge niya. Kasi authorized naman daw yung mga technical group na magtama. Umamin na po eh. Wala na pong ano yan. Wala na pong kumbaga ang hirap na pong bawiin yan kasi pinangatwiranan na eh. Akala ni Kimbo yung katwiran niya, tama na yon sa batas. Hindi po ubra yun, Kimbo. Yung sinasabi mo na yan na may typographical error at ito ay napagkasunduan, ang susunod niyan sasabihin dyan, napagkasunduan na yan sa BICAM eh. Alam na nila kung ano yung mga ilalagay. Parang ganun yung gusto nang sabihin. Para lang maiwasan yung mga typographical error. Nilib mo ng blanco yan. Pero hindi na po pwedeng yung technical group na maglagay dyan ng hindi na pagkasunduan. Hindi nga. Kaysa nga daw ilagay nila, nilib na lang daw ng blank. O kaya huling-huli po. Di ba? Ano sinasabi nila yung technical? Yan naman, yung sinasabi ni... Narinig ko na rin katwiran niya, hindi kay Kimbo eh. Narinig ko na pong katwiran niyan kay Pagdangaman. Pagdangaman? Amina. Ayan. Yan po yung paliwanag niya, yung binibigay lang sa mga authorized na technical group para sila nagpupuno. Pero yun nga po yung question. Kailan ba dapat nagaganap yun? Di ba? Pirma ba muna? O itatama na yung mga correction?
Oh, eto na po yun eh. Si Amina rin, ganun din, hindi niya rin sinagot ng direkta. Kung meron ba talagang blanco, ang sinasabi niya, authorized daw na maglagay ng mga figures yung mga technical group. So, eto mga sinabi ni Kimbo, eto na yung mga napag-usapan nilang isasagot eh. Ang problema niya, inamin niya na may blanco. May blanco eh. Walang umaamin nung una eh. Ngayon, umamin ka na may blanco, ang sinasabi mo lang, napagkasunduan na yan, kaya wala silang dapat ilagay dyan na hindi napagkasunduan. Bibigyan kita ng halimbawa, Kimbo, na pwedeng maglagay ng hindi nyo napagkasunduan. Ito lang naman yan. Etong Congress lang na to. Last year, walang akap. Walang akap sa lower house, walang akap sa Senate. Bigla nagkaroon ng akap. Kaya nga yung tinatanong nila, ano ba yung akap na yan? Hindi namin alam yan. Di ba? Last year yun. Nag-BICAM, walang akap. Walang akap. Tapos na yung BICAM, hindi nila napag-usapan kung ano yung akap. Biglang nung nakapirma na sila. O, di ba? Tapos nung nakita nila yung GAA 2024, ano tong akap? Bakit nagkaroon ng akap? Wala naman niya sa usapan sa BICAM. So tama naman to si mukhang ginagawa na nila yan buhat nung sila yung umupo. No? Hindi po nagsisinungaling si Kimbo. Actually, si Kimbo yung nagpaliwanag ng mga butas nung paliwanag nila eh. Actually, lahat ng blanco sa sinasabi ni Grace po, ni Chis Escudero, ni Pagdangaman, nasagot ni Kimbo lahat. May blanco, diba? Nagkapirmahan, pinalagyan nila sa technical staff nila. O ngayon, totoo ba yun? Ngayon, hindi. Ang tansya ko, ginagawa lang nila to nung panahon na ni Bongbong Marcos. Kasi nasabi niya ni BP Sara, hanapin niyo yung video. Sabi ni BP Sara, di naman nagbabasa yan si Marcos ng hindi niya nga alam yung pagkakaiba ng NEP at saka ng GAA. Wala siyang question eh. Kahit na lumabas sa GAA na ibang-iba sa NEP, ang NEP po kasi yan yung request. Yan yung kailangan ng gobyerno mo. Presidente ka eh. Diyan mag-a-act yung Houses of Congress, House of Representatives at Senate. Diyan mag-a-act sa NEP, sa request ng Pangulo ng Pilipinas. Ito yung request kong budget. Is either tatapesan lang yan ng konti o dadagdagan, ganun po yan. Hindi po kayo pwedeng lumabas dyan. Ang ginagawa ni Lamartin at Saldico, ewan natin, mula pa last year, kahit wala sa NEP, nalalagyan nila. O, tuloy ko lang yung kwento ko para pasinungalingan itong sinasabi ni Kimbo. Sabi kasi ni Kimbo, napag-usapan na natin yan sa napag-usapan na yan sa BICAM, kaya wala nang pwedeng ilagay dyan yung technical group na hindi na pag-usapan sa BICAM. Mali ka dyan. Yan yung inaangal nga ni Bato at saka ni Amy last year. Dahil napag-usapan, wala naman sa BICAM yung akap, pagdating sa GAA may akap na. Tapos nung question ni Bato at saka ni Amy Marcos kung bakit nagkaroon ng akap, alam nyo kung ano sabi? Ito ang sabi kay Amy at saka kay Bato. Nakapirma kayo eh. Oo nga, pumirma nga kami kasi hinihingi nyo yung electronic na pirma eh. Electronic na pirma lang pala yan. Kimbo, electronic na pirma lang yan. Electronic na pirma lang yan. Yang hiningi nyo sa amin.
Wala naman, akala namin kung ano lang yung napag-usapan sa BICAM. Wala naman napag-usapan na AKAP. Digitally signed. Okay. Kung walang AKAP at nagkaroon ng AKAP sa JA, pwede talaga sila mag-insert. Alam nyo kung ano sagot ng mga congressman? Pumipirma pala kayo ng hindi nyo binabasa eh. Di ba? Lusot sila last year. Ngayon, di sila nakalusot kasi may hawak na dokumento si Ungab. Merong blanco. Ang nagpaliwanag kung bakit may blanco, si Kimbo. Pakinggan muna natin uli. Baka nakalimutan na natin yung kanina. I-ratify ng plenaryo. Yes, so notwithstanding any typographical errors or any Wait natin. it is fully enforceable, it is valid. Dahil po, ang ating enrolled bill, ibig sabihin po, ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang plan. So that's basically the reason for why ang naging basihan ng GAA ay kompleto. But we do acknowledge po ma'am that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and i-ratify ng plenaryo. Yes, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. And just Yun yung pinapaliwanag ni Kimbo, di ba? Tinanong siya eh. So, meron nga po bang blanco doon sa mga bicameral? Yes. Kasi nga authorized naman yung mga kung sino-sino na itama. Kasi naaprubahan na yan sa plenaryo at saka sa BICAM. Sa BICAM. Tapos authorized na magtama yung mga technical group. Diyan kayo nadaling lahat sa pag-amin na yan ni Kimbo. So sa pag-amin ni Kimbo, tama ngayon si Ungab, tama si Tatay Digong. Di ba? Na may mga pumirma, may mga nakapirma na without may mga nakapirma na may blanco pa. So tama ang yung hindi nagbabago ng pananalita na si Ungab. Tama pa rin kasi ang dami na sumasawsaw ngayon eh. Nakisawsaw na po tong nakisawsaw na si Lacson, nakisawsaw na si Shelo Magno, ginamit yung issue ng Vicecam para manawagan na rally nila. Ang rally naman nila ay para ma-impeach si BP Sara, nakisawsaw ngayon si Tito Soto. Eto si Antonio Trillanes, nakisawsaw na rin. Pero palpak na naman yung sawsaw niya. Basahin natin. Ang BICAM blank spaces issues ay isang Duterte issue. Inimbento nila to para ilihis ang issue sa palayo sa corruption ng pamilya niya. Si Senator Risa na miyembro ng BICAM mismo nagsabi na walang blank space. Kung magpabudol ka pa ulit kay Dutz, ikaw nang may problema. Ngayon, yung sausaw ninyo, lahat ng sumausaw, sausaw lang yan. No? Ang totoong nag-expose niyan, si Ungab, si Duterte, sa programa ni Baste, kasama si Attorney Rodriguez. Ngayon, ang sausaw nyo, napahiya kayo sa pagsausaw. Wala naman kayo dun. Paano mo natiyak, Trillanes, na pauso lang yan? Ibig mo sabihin, yung hawak ni Ungab ng pinatotohanan ni Manuel at saka ni Franz Castro na pinatotohanan ni Aimee Marcos, invento lang ng mga Duterte. Ilang beses nang tinanong si Aimee Marcos, kaya hindi siya pumirma kasi nga may blanco. Tignan nyo yung press. Tignan nyo lang kung gaano kasutil yung mga press natin. Tinatanong pa ba uli si Aimee Marcos? Akala kasi nila babaliktad si Aimee Marcos eh. 'Di ba? Akala nila babaguhin ni